Sir Elmer, magandang hapon. Magandang hapon po. Kay Ma'am Ira, masamang balita po ito at tingnan po natin kung ano pong pwede natin gawin para makakuha tayo ng malinaw na kasagutan dito po sa problema inilalapit niyo po sa amin. Nawawala po hanggang ngayon yung anak niyo si Ivan na nag-OJT sa barkong, ano pa ang barko? MV Trans Asia 20. Okay. Bago siya mawala, meron ba siya mga ginawang communication sa inyo? Pagtawag, text, or anything? Yung panganay po namin na kapatid ko na tatawagan po niya na kontak. Anong biyahe sana yon ng barko? Batangas po, Katiklan po. Nung sumampa po siya sa barko, okay lahat. Wala siya nababangkit na problema. Opo, okay naman po. Nakausap niyo na po yung mayari ng barko o dili kaya yung kapitan ng barko, yung mga kasamahan ng anak ninyo o yung supervisor? Yung kapitan po at yung STO po nila. Ano po sabi ng kapitan? Eh, nagabase din lang po sila sa nakita po ng mga kasamahan po nila sa barko. Ano na po yung nakita? Yun nga po, sabi po ng mga kasamahan po nila is sa Ivan daw po is nakita pa po sa barko. Tapos nung ma-duty na po ng alas 6 ng umaga is sa Ivan daw po is hindi siya dumuti. So ibig sabihin magdamag ito, yung biyahe hindi lang 7 hours. Opo. Actually, Idol, missing po siya ng March 4 pero nalaman lang po ito na nawawala nung March 6. O nga, pero ilang araw sana yung biyahe ng barko? Usually, Idol, yung Batangas to Katiklan is umaabot po yun ng mga 7 hours po, roughly. 7 hours lang. Po. Magandang hapon po, Mr. Espares. Senator, magandang hapon po. Ano po yung pinaka-latest tungkol po dito sa nawawalang OJT na si Mr. Ivan Montalan? Yung vessel, Batangas Katiklan yung biyahe niya talaga. Batangas. For the last, I think, 50 days. And then, nung araw na si Ivan ay nawawala, that was March 3, ang nagkaroon siya ng biyaheng Batangas to Calapan, which is just around 2 hours. Umalis yung vessel around 7 o'clock, if I'm not mistaken, then dumating doon around 9 o'clock ng gabi. Nandun pa po si Ivan, may Okay. mga nagsabi pa kasama na on board pa siya. Mhm. So, kumbaga, nagkaroon ng pagkawala niya nung time na nasa Calapan na yung vessel. So we were thinking na bumaba lang siya dahil yun ang hometown niya, doon siya nag-aral sa Calapan City. Kaya kinabukasan po ng March 4 ng 6 o'clock kasi gabi na nga 9. Kumbaga, alam ang pagkakaintindi ng lahat ay siya ay natulog kasama mga kasamahan niya. Kaya lang nung kinabukasan, nung mag-duty ay hindi nga siya nagpakita. So doon na po tinawagan. Yun lang po, gusto ko lang i-correct. Possible na siya'y bumaba kasi hometown niya yun. Wala ba kayong sistema na lahat ng crew pagdaong sa isang lugar, lahat ng crew na bumababa, dapat nag-register. At pagbalik Tama po nila, yun. mag-register ulit sila na sila nakabalik na. Wala ba kayong ganung sistema? Actually, tama po yun at wala pong order na bababa. So, wala po talagang pahintulot na bumaba yung mga crew that time. Kasama po silang mga OJT po. Kasi So ibig crew po sabihin hindi bumaba itong si Ivan. yun po ang hinahanap ngayon, part ng investigation, yung kanyang pagbaba doon sa vessel. Hindi Kasi nga, wala sir. pong pahintulot. Hindi nga sir, hindi sa walang pahintulot. Meron kayong monitoring, meron kayong sistema na lahat ng crew na bumababa dapat nagre-register. At Tama po yun. Tama po, ini-inspection nyo yung vessel na kunya nakababa na yung mga pasero, mga kargamento, whatever, meron kayong ginagawang head count, di ba? O bumaba si ganito, dapat nagpapaalam. Especially ito, OJT, hindi ito basta-basta bababa dahil OJT ito, hindi naman siya matagal na member ng crew. So, lumilitaw, meron ba kayong sistemang ganun na ina-account nyo yung mga taong mga crew member na bumababa? O hindi? Yes po, kaya nga po, kasi 9 o'clock na ng gabi yun, magtiteng ganyan. Kaya kinabukasan, nung binilang uli. So, yun, hindi na po nakasama si Cadet Ivan. Kaya nga, so ibig sabihin, kung meron kayong ganun sistema na lahat ng bumababa na account ninyo na nag-register, so therefore, possible na hindi siya bumaba. Yun po ang tinitingnan sa investigation, Senator. Sino yung katabi niya sa higaan? Ano yun, double deck po, ang sa baba po. Last na sinasabi doon ay yun nga po, nung gabi ay nandun pa po. And the rest, part na po ng investigation hanggang ngayon hindi pa po Okay, sige. Nung gabi na paalis na yung barko, nandoon pa siya.
Actually po, Senator, hindi naman po umalis ang barko for 2 days na doon po. So, For 2 days talagang- nakadaong lang yung barko. yes po, kaya nga ang ano namin doon ay baka babalik at yun nga baka lang po. This is not sure, Senator, baka ganon ang nangyari. So kaya hanggang sa makalis yung barko after 2 days, wala pong bumalik na cadet Well, Ivan po. let's just hope na yun nga po talaga ang nangyari versus bigla siyang nawala at hindi natin malaman yung whereabouts niya, hindi siya nagpapakita sa kanyang kamag-anak o tumawag man lang at missing talaga siya, something's not right. Elmer at Ma'am Ira, kumontak ba sa inyo itong si Ivan at meron ba siyang problema sa family? The reason bakit hindi siya kumukontak sa inyo kung halimbawa yung sinasabi nga nitong kausap natin nga na si Mr. Espares na baka bumaba siya at nandyan na ngayon kung saan dahil hometown daw, baka paggalagala lang dyan siguro sa inyong lugar. Meron ba siyang problema sa family para hindi siya kumontak sa inyo kung sakali mo bumaba talaga siya? Ano po sir, yan po siyang problema kasi po ang huli po niyan chat is kay ate po, 3:00 po ng hapon nung March 3 po. Anong pinakahuling chat niya po sa ate? Ang sabi niya po kay ate is, I miss you ate, namimiss daw po niya si mama, tapos puro nagaiyak na po ng emoji. Nag-iyak. Okay. Wala, may problema ba siya sa family? Wala naman po sir. Bakit daw po siya nag-text? Matagal na niya ba hindi nakita yung ate niya para siya magsabi, I miss you, and then may emoji na mga umiiyak? Ayan na sir, yung po ay umuwi po si ate July pa. July pa po. Si ate galing sa ibang bansa? Matagal siya hindi nakita? Opo sir, nasa abroad po si ate. Tapos po yung sa yung notes niya po sa messenger, ang nakalagay po din is wala na, tapos na. Sabi niya. Yes po. May meaning yun pag ganon. Mr. Espares, Yes po, Senator. sa ginawa niyong pag-imbestiga, wala kayong nakitang ito'y nagkakaproblema sa kanyang mga kasamaan o ito'y baka inabot ng kalungkutan o na-stress to, anxiety, depression, etc. Wala kayong nakitang ganong mga signs? Based sa Senator, sa mga kasama niya wala kaming nakitang problema. Pero siguro, Senator, mas mabuti pong kausapin yung ate niya na sinasabi po nung kausap niyo kanina yung isa. Baka po may sinasabing ibang problema po na outside po sa barko na kaya nag-post ng ganon. Ito po'y matapos niyang magpadala ng chat na namimiss niya si ate niya tapos may mga emoji. After that, gaano kahaba yung pagitan after nung magpadala siya may mga emoji na umiiyak and then nagsabi siya wala na, tapos na. Hapon dito po sa Pinas. Anong oras po yun Opo, dito sa atin? Nung March 3 po, Lunes po. March 3, mga anong oras po yung sinabi niya wala na, tapos na? 3:00 po sir. March 3, 3:00. Yes po. Yung po kasi yung last na po niya, active sa social media po. Colonel Pulachi, sir, magandang hapon. Hello sir, Senator, magandang hapon po. Ano po lumilito sa inyong ginagawang investigasyon ngayon dito po sa insidente na nawawala po si Mr. Ivan Montalan? As a background po muna po, sir, bali na report po sa amin yung incident ay nung March 5 po. So, nangyari nga po yung pagkawala niya, March 3. And yun nga po, based na sa nabanggit nung personnel nung sa Starlight kanina, nung nagdak po yung barko dito sa port ng Calapan City, mga around 9 p.m., mga 1 hour bago magdak po yung barko, nakita pa daw po nung mga kasama niyang OJT itong si Ivan dun sa nila sa barko. 9 p.m. Nandun pa siya. 9 p.m. po. Mga 9 p.m. Mga bago po magdak, mga an hour po bago daw po magdak yung barko sa Calapan dito sa port. Nakita pa po si Ivan. Bago Nandun pa magdak? po. Yes po. Nung mga around 11:30 na, nalaman nila na wala na yung si Ivan, wala dun sa may na-receive yata silang report galing dun sa mga personnel dahil ang naiwan na lang dun sa quarters nila ay yung uniform at saka yung ibang personal belongings ni Ivan. Mrs. Pares? Yes po. Wala Yes po, Senator. wala ba mga CCTV camera sa barko? Meron po. Actually, hinihingi na po ni Colonel at isasabit po, masyadong malaki lang yung laman ng
CCTV footages at nag-usap na yata si Colonel at yung company security officer namin regarding that po. Okay. So meron pong CCTV. So ngayon yung CCTV, sinabit nyo na po sa PNP para i-review at kasama sa gagawing investigasyon? Yes po, isasabit po. If I'm not mistaken, mamayang gabi or bukas. Nagkaroon lang ng issue doon sa pag-save dahil masyadong malaki po yung 1 terabyte yata ang kailangan na paglagyan ng pag-save ng CCTV footages. Okay, yung CCTV footages, saan po nakatutok yung mga camera? Various na po 'yon, various areas na po. Okay, so makikita doon kung halimbawa siya ay bumaba ng barko o siya ay nahulog sa barko, makikita yun doon. Supposed to be po, opo. Okay, very good. Ang party list na masasandalan. AXIS! Attorney Benedicto Manlapas, OIC Marine Enforcement Service, magandang hapon po. Good afternoon, sir. Buti po itong barkong Starlight, meron po mga CCTV. Dapat po lahat ng mga barko, palagyan po, i-require na magkaroon ng CCTV. Meron ho ba lahat? Actually, sir, isa po yung sa mga pinag-aaralan natin. Actually, gusto po nating maging mandatory yan sana. Pero of course, ginagawan po ngayon natin ng policy yan para makover na at mamandate natin lahat. Yan naman po ay makakatulong dun sa safety mismo ng ating mga pasahero at saka ng mismo pong barko para po nakikita nila kung ano ang nangyayari mismo sa loob ng barko nila. So, sir, wag na pag-aaralan. Ipagawa na. Kasi kung nagawa po ng Starlight, nagawa po ng MV TransAsia, bakit di kayang gawin ng iba? Bakit pag-aralan pa? Obligain na sila. Gawin mandatory. Yes, sir. Ikakuan po natin dito sa policy making body po natin yan para maging mandatory. Ano po ipapolicy making body? Gaano po katagal? Kung po? nagawa nga ng isang barko tulad nitong MV TransAsia, bakit hindi nyo po na-obliga yung ibang mga barko? Obligahin po ninyo. Yes, sir. We will consider this po. Ikakuan po natin to, ilalatag natin dito sa policy making po para maging obligado lahat po ng ating mga kumpanya. So is it safe to say, sir, in a month or so, meron na kayong memong papalabas at ipapakomply nyo itong lahat ng may-ari ng barko? Mabilis lang naman magkabit ng CCTV. Ako nga, nagpakabit ako ng CCTV sa bahay ko, kalahating araw na, nakabit na. Sir, without promising anything naman, sir, ako, sir, medyo mahirapan tayo kung isang buwan natin para mailabas lahat yung policy na yan. Pero sa akin po, policy po natin dyan. Kasi minsan, may proseso po yung paggawa ng policy, may dinadaanan eh. Tulad na? Halimbawa po, meron tayong dyan mandatory na consultation sa mga stakeholder as to the effect nitong policy nito sa kanila. But without prejudice po doon, we will look into it kung paano natin magiging... Sandali lang, sir. So pag gagawa kayo ng policy, tulad ng pagpapalagay ng CCTV, kukonsulta muna kayo. Bakit kayo ba't nyo pa konsultahin yung mga mayari ng barko samantalang kayo ang policy making body? You can always say, we want CCTV sa lahat ng inyong barko, period. Sinong papalag? Hindi ka pwedeng pumalag. Sabihin nyo, dahil yun ang gusto namin ipairal para sa safety and convenience of the passengers and the crew. Tama, sir. Sige po. At ikakong ko po dito sa amin dito. Do not consult these stakeholders. Konsulta mo kayo kung anong klaseng camera ba, kung saan dapat nakapwesto, etc. At yung mga may ng barko, hindi pwedeng humindi. Siyempre, alam ko naman na gagamit kayo ng common sense. Hindi kayo maglalagay ng CCTV sa CR. Hindi kayo maglalagay ng CCTV sa mismong higaan ng mga crew. Siyempre, hindi yon. Pero ibig sabihin, doon sa mga lugar na sensitive na pwedeng madulas yung crew o pasahero o mahulog, bumaba, etc. Hindi nyo na kailangang konsultahin. Tama, sir. Sa lahat po ng mga mandatory areas po natin to ensure Then just safety do it. sa loob ng Just barko. don't. Wag na mga konsulta pa kasi baka magkaroon ng effect. Sabi mo kanina, magkaroon ng effect sa mga may-ari ng barko. Parang masyado kayo concern sa mga may-ari ng barko. Maging concern kayo doon sa mga pasahero at sa mga sa mga crew. We are more, tama, sir, mas concerned tayo sir sa safety ng ating mga mananakay, sir. At ikakan po natin yan. Papamandatory po natin yan dito. Correct. Kasi kung hindi nyo kayo mandatory, baka isipin ng mga tao kayo masyadong sobrang friendship sa mga may-ari ng barko. Hindi po tayo gano'n. Ang lagi po natin iniintindi yung ating po makakatulong sa ating mga mananakay. Exactly. Gusto po natin na safety sila. Kasi kanina sir, medyo hindi maganda yung pagkasabi mo na kukonsulta mo na etc. Ang dami pang cheche. Just do it, sir.
bahagi lang po ng administrative process. But anyway po, sabi ko nga po, gagawin nating mandatory yan para sa lahat ng mga barko natin yan para makapaglagay po sila ng mga CCTV na makakatulong sa ating mga mananakay to ensure their safety, including the safety po ng mismong vessel. Exactly. Kasi sir, pag meron pa ulit nangyaring insidente na merong nahulog o nawawala, magpapahiring ako, ikaw po sir ang unang-una kong pagalitan sa hearing. Papatawag kita. Wag naman sir, pero wag ho kayong mag-alala. Ipaparating natin dito yan para maging mandatory. Exactly. Thank you. And that will happen Thank you very much. when? When will it happen, sir? Attorney, boss. Sir, ikakong ko po dito sa malalot madaling panahon para maging mandatory yan. Ilalatag lang po natin dito yan. Padadaanin lang natin sa proseso sa mga lahat Good. na mag-a-approve para po maibigay po natin yan. Maging mandatory yan sa ating mga barko. Tapos sir, sa lahat ng barko, dapat may, especially kung medyo mahaba yung mga biyahe, dapat may mga clinic at merong on-board mga psychologist o doktor o nurse. Meron po yan. May requirement naman po tayo dyan ng mga barko. Nurse sa loob po ng barko lalo na kapag mahaba ang mga biyahe. O, meron ba mga doktor o may mga psychologist na siyempre, kung mahaba ang biyahe, nalulungkot, maalon, kasama yung mga babalita, may problema sa family and then may problema siya sa barko mismo at hindi na siya nakakain, hindi nakatulog, dapat meron ng nagmo-monitor na, di ba, nurse man lang na pwedeng puntahan para bigyan ng gamot na pamparelax o pampatulog, etc. Yes, pero yung mga basic needs po natin sa medicine, wag lang pong prescription drugs. Meron naman po yan sa barko. Yun nga sir, okay lang po yun. Of course, wag yung mga over-the-counter na mga medicine, dapat meron. Meron bang Yes, gano'n? sir. Yes. Meron po yan. Meron po yan. Mandatory rin po yan na meron yan. Mga supplies nila, medicine supplies po sa loob ng barko. Mr. Yes po, Pares, Senator. dyan sa MB TransAsia, although pinupuri ko yung barko ninyo kasi may mga CCTV, okay yan. Good cares din sa akin. Meron ba kayong clinic, itong barkong ito, para kung sakaling kailangan ng isang crew na may problema o may karamdaman, pumunta sa clinic at magpagamot? Yes sir, may clinic naman po. May clinic po yung vessel na pinag-uusapan po natin, Senator. Meron po? At meron po naka-standby palagi na health worker doon? Yung sa health worker Senator, depende po sa biyahe, depende po sa laki rin ng vessel at sa dami ng pasahero. But the deck officer is also considered as a medical officer po. Desk officer? With complete training. Opo. Okay, so dapat merong on standby na nagmaman doon sa doon sa clinic, 'di ba sir? Opo, Senator. Sige, so patuloy pa rin po ginagawa niyo investigasyon maging ang PNP? Yes po. So probably tonight or tomorrow morning ay isasabit na namin yung CCTV kay Colonel ng Calapan City. Attorney Manlapas. Yes, sir. Okay, nakipag-coordinate ba kayo sa Coast Guard? Just in case, halimbawa na lang, kunyari na lang. Okay, sana hindi. Palayo na lang. Siya ay lumundag sa dagat. Wala ba kayong dinap na search and rescue? Sir, sa Marina po, wala tayong floating asset talaga pong yan. Hindi, pero ibig sabihin, did you coordinate? coordinate with Coast Guard? Active po ang coordination ng Marina at Coast Guard. Lagi po kami nag-uusap regarding sa mga ganyan. Okay. Pangyayari at lagi naman po nakikipag-ugnayan. Nakikipagtulungan na po kayo yung Coast Guard sa inyo. Opo. Sir Elmer, Ma'am Ira, from time to time, sige po, tayo po ay gagawa po ng pagkukuha ng update sa mga kinaukulan para malaman kung ano po yung estado ng inyong pong kamag-anak. Magandang hapon po sa inyo, Mr. Egiron, sir. Magandang hapon po, Senator. Okay. So far, at your end, ano po yung inyo pong mga nag-gather ng mga information base po sa ginagawa nyo rin pag-imbestiga? Hindi lang po doon sa barko, kundi sa inyong estudyanteng si Ivan while siya po estudyante ninyo. I-correct lang po natin yung counting information kanina. Sige po, sir. Ang biyahe po kasi nitong TransAsia, ito po ay Batangas Katiklan. Opo. It so happen po na noong March 3, sila po ay bumiyahe ng Batangas Calapan kasi sila po ay nag-conduct po ng PMS or yung Preventive Maintenance System. Opo. Ang nangyari po noon, sir, March 3 sila ng gabi dumating po ng Calapan and base po doon sa information namin, kami po kasi ay na-inform ay March 4 po ng tumawag po sa amin March 4 ng tanghali pero na-contact po namin sila is
mag-aalas 3 na po ng hapon. And immediately po, ito po ay na-inform agad sa PPA o sa port po ng Calapan. Opo. And kami po ay pumunta agad dito sa barko. And pagdating po namin doon, sila po ay nagche-check na ng CCTV footage. Opo. And base po doon naman sa kapitan natin sa barko, sa CCTV nila, I don't know po if it is sure, pero wala po silang nakita doon along the way na may nahulog sa barko. And nakausap din po namin itong mga estudyante namin. Base lang po ito sa paliwanag nila, we are not so sure. Yes, sir. Ang itong bata po ay yung higaan niya noong gabi along the way po ay malinis pa, pero nung pagdating po sa may port na ng Calapan, nakita po yung higaan niya na naandun yung kanyang coverall, so with the ID and wallet po. Ang nadala lang niya ay yung kanyang cellphones, sapatos po at saka tsinelas. And yung isang staff po namin, nakaka-chat po yung kapatid niya sa abroad. Nakachat ko din po ito na naikwento nga po sa amin na itong bata na ito ay may pinagdadaanan. And ito po, Senator, hindi ako sigurado, pero may naulit kasi sila doon na parang may nanghihingi sa kanya ng pera about doon daw po sa something doon sa kapatid na Waino na yung pangalan ng babae, na kung hindi daw po magbibigay ng pera. Hindi ko po ito sigurado, Senator. Ito lang po ay chat niya na kapag hindi nagbigay ng pera, ilalabas daw po yung video. Yun po yung nasabi sa amin. And simula naman po noon, kami po ay nakikipag-coordinate din po sa PNP, sa Coast Guard, para po mag-follow up kung ano po yung nangyayari. And sa ngayon po yun, still zero information pa po tayo kung saan napapunta itong batang ito. Okay. So, sir, identified na ba kung sino yung nagbablockmail sa kanya na kapag hindi nagbigay ng pera, i-expose yung scandal video? Hindi ko po alam, pero ang pangalan po ay Wainona. Kung hindi po ako nagkakamali, ito pong ating tatay at saka kapatid ay nag-try pumunta ng CIDG para pabuksan yung account niya. Kaso lang hindi daw po pwedeng buksan. Hindi ko alam po yung reason, para sana makita yung conversation ni Ivan dun sa cellphone at saka dun sa chat niya kung ano po yung huli. Colonel Fulache, kayo po bang mayawag ito o dapat si IDG involved din? O so meron palang blackmail na nangyayari habang nung buhay pa itong si Ivan? Po sa cybercrime po, yung sa Regional Anti-Cybercrime Unit, i-refer po namin. And through the rin po yung assistant ng mga kamag-anak po para po ma-relate po natin sa kanila yung naging cost po, na probable cost po kung bakit Hindi nga sir, ang gusto kong mangyari, yung bagong information na sinabi nitong school na meron daw ng blackmail dito kay Ivan at sinasabing magbigay ng pera, kung hindi, ilalabas yung scandal video. Opo, kaya ano po natin yan na... Ba't tayo po buksan ng CIDG? Malaking factor po ito. Itong pambablockmail. Di ba? Pananakot. Sir Elmer, so nakarating na rin sa inyo yon yung balitang na may nang blackmail sa anak nyo? Yes po. Nakarating na po sa amin yung about yan. Kaso po, nung di pa po nag-viral yung picture po ni Ivan is nag-chat pa po yan kay ate. So, nung nag-viral na nga po yung picture na Ivan na nawawala po is tumigil na po siya ng pag-chat po kay ate. Hanggang ngayon po, wala pa po kami balita kung nangungulit pa po ulit siya. Okay. Ay, kasi po, napakapilit-pilit po talaga ng barko na si Ivan po kasi nag-awol. Nag-awol daw po. Nag-awol po si Ivan? Ba't po nag-awol? Yun po sir yung inapalabas po nila na nag-awol daw po si Ivan. Sino po nagsabi noon na nag-awol si Ivan? Yung STO po tsaka po yung kapitan. Ay, ang pinakita lang naman po sa aming CCTV is yung naglabasan po yung mga pasahero at yung mga sasakyan po sa barko nila. Ay wala naman po kaming nakitang Ivan na lumabas po ng barko. Tsaka po inapilit po nila na baka daw po yung dahilan ng pagkawala na Ivan is dahil nga po dun sa pang-blackmail daw po. Opo, isang factor yun na dapat imbestigahan din. Mahalaga din po yun. Lahat po dapat ng anggulo tingnan. Para sa akin, malaking bagay po yun. Yung pang-blackmail sa kanya.
Dapat isa yun sa mga bagay na seryosong tingnan at imbestigahan ng mga kinaukulan. Tapos po sir, yung about po sa CCTV po, yung pumasok po kasi kami sa cabin po nila, may CCTV po doon. So sabi po sa akin ng kapitan is 5 minutes daw po is nawawala na po yung record doon. Imposible naman po yata yun. Mr. Espares, Yes po, Senator. may CCTV pala sa loob ng bedroom, sa loob ng quarters. Tama po, Senator. Dito ngayon natin malalaman kung ano nangyari. O malaking bagay yung CCTV, malalaman sa oras at araw kung kailan siyang huling humiga doon at tumayo. O sabi mo 5 minutes lang daw, sabi daw ng kapitan. 5 minutes lang laman ng video. Baka po nung time na yon ay hindi kabisado ni Kapitan mag-download doon, kaya po siguro ganon. Pero yun na nga, ang sabi ko po kanina ay kompleto pong ibibigay ang CCTV footages kay Colonel. Sir. Nako sir, hindi pwede kasi kung 5 minutes lang laman ng video from the time na sumampa si Ivan o from the time na bumiyay at nakita na nandun sa kama up to the time na nawala siya, kung 5 minutes lang ang video noon, lahat ng laman, aba, may malaking problema kayo. Tsaka po sir, yung inasabi po nilang si Ivan daw po is Lunes po, March 3, nakita pa daw po nilang kumain po ng lunch, ay wala naman po silang pinakita sa amin na CCTV na nakita nilang bumaba po sa iba ng cabin. Oh, narinig mo po yan, Mr. Espares? Yes po, pero yun nga po, andyan naman po lahat ng mga kasama niya. Free naman po sila magkausapin at tanungin kung kailan ang huli nilang nakitang oras si Ivan. Hindi sir, dapat yes, bukod sa kakausapin lahat ng kasamahan pati yung kapitan, yung CCTV malaking bagay din po yon. Opo, tama po. Hindi ko na po maidetalye ang laman ng CCTV pero yun nga po, may proof po na talagang on board si Ivan until 9 p.m. po. Sige, ganito ang gagawin natin. Most probably around that time. Walache, Yes, sir. Yes, sir. coordinate with CIDG and then give me a report kung sino po sa CIDG ang kausap nyo doon, progress report as well, para malaman ko kung talagang Yes, sir. nagipag-cooperate ng CIDG rito, especially doon sa pag-review ng CCTV, sir? Kung napunta po sila, yung... Sige, sir. Sige po, sir. Sige, sir. Sige So, po. coordinate kami, sir. Sa Okay. Sasamahan po namin kayo sa anti-cybercrime, CIDG, lahat-lahat para magpalawakin natin investigasyon. Okay? Sige po.